nangyari kay BP Sara Duterte. Bumigay na po si BP Sara Duterte. Naku po. Di maganda, pero nakakatuwa. Ay, bakit? Ito, panoorin natin. Naiyak si Vice President Sara Duterte nang magkaungkatan ang nakaraan. What if daw? Mayor na lang ang tinakbo niya noong 2022 at hindi tumakbong Vice Presidente. Ariya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Alam mo, naiiyak siya kasi hindi niya akalain eh. Yung pag-announce niya, nakita niyo ni isang araw, diba, sa Iligan, yung pag-announce niya ng tatakbo kong presidente, that is a very risky move. Diba? Kasi baka sabihin ng iba, ma-frustrate yung iba, apakaaga naman ito. Diba? Kasi alam naman natin, yung iba, alam na natin yan sa kasaysayan ng Pilipinas eh. 'Di ba? Na hanggang kaduluduluhan bago mag-declare na tatakbo. Para nga naman hindi atakihin, hindi siraan, at the same time alam mo 'yon, merong suspense ika nga, 'di ba? Pero si BP Sara Duterte unique eh. Kung yung tatay niya huli, magsabi. 'Di ba? Ano pa nga eh, ano tawag doon? Yung substitution pa, huli. Eto sobrang aga. Hindi natin alam kung tatanggapin ng tao, pero grabe ho, doon sa Iligan, dito sa Davao, talaga nga naman yung response ng tao, nakakaiyak, nakakaluha. I cannot imagine kung paano magiging rally ni BP Sara Duterte. Honestly, alam niyo kung bakit? Kasalanan nito ni Marcos eh. Kasalanan nito ni Marcos, kasalanan to ni Romualdez eh. Masyado nilang inapi si BP Sara Duterte. Pagkatapos, tingnan ninyo yung picture ah. Pagkatapos mag-giveaway ni BP Sara Duterte kay Marcos, pagkatapos na mag-giveaway at tulungan, dalawa yun, mag-giveaway, siya na munang tumakbong presidente, at tinulungan niya si Marcos, tapos, ganito ang gagawin kay BP Sara Duterte. Ganito ang gagawin kay Pangulong Duterte. Na alam naman natin yung tao talagang ang pagmamahal kay Pangulong Duterte wagas. Tapos, babastusin mo yung matanda. Yung inilagay mo na huhuli sa kanya ay isang buwakan ng inang bastos. Sa tingin mo yung tao hindi nakikita yun? Yung mga hindi ko nga kilalang nasa politika nagko-comment eh. Mapa Gen Z, mapa Gen X, lahat ng generation na hindi sila involved in politics ha. Pero nung nakita nila si Pangulong Duterte na kinidnap at dinala sa dahig, sila mismo umiyak yung puso eh. Tapos pagkatapos doon, inaapi mo pa yung anak. Pagkatapos mong apihin yung anak, sana kung gumaganda ang buhay nila. Hindi eh. Putang ina, walang perang pampagamot dahil ninakaw ninyo sa PhilHealth ang pera. Nagkamatay-matay na ang tao dahil sa pagnanakaw ninyo sa PhilHealth. Doon sa flood control, inubos ninyo ang pera na sana mapapakinabangan ng taong bayan. Ang ganda ng bill, ipinatigil ninyo dahil lang kayo ay mga ganid sa kapangyarihan. Ano pa? Yung sanang classroom na makakapag-aral ang mga bata, anong ginawa ninyo? Pati yung putang ina nyo, ninakaw nyo. Tapos expect ninyo na matutuwa ang taong bayan sa inyo dahil sa putang inang 20 pesos na kadiwa na bigas na yan. Leche kayo. Kasi hindi lang kayo bastos, binabuy nyo talaga. Tinigil nyo lahat ng proyekto. Nung natapos yung proyekto ni Duterte, inangkin nyo pa. Diyan kayo kabastos. Tapos expect nyo yung tao matutuwa sa inyo, mga animal kayo. I-expect ninyo na sila ay magdidiwang sa inyo, mga ulul.
Kaya alam mo, yung response ng tao ngayon kay VP Sara Duterte, galit yan sa administrasyon ni Marcos. Galit yan sa pinaggagawa mo, Marcos at Romualdez. Sa pang-aapi ninyo sa taong bayan. Tapos yung mga nagsasalita, ano ginagawa ninyo? Kinakasuhan ninyo. Ano pa? Sisiraan ninyo, tatanggalin nyo sa kamera. Si Gutesa, saan nyo dinala? Tinanggal nyo sa Pilipinas. Pinilit ninyo. Ayan ay according sa abogado ng mga Marines. Tinakot ninyo. Ano, expect ninyo matutuwa kami? Tapos putang inang pantablan nyo si Norman Mangusin? Hindot kayo? Yun ang ipagmamalaki ninyo? Unjust vexation? Ipipresenta ninyo? Pag-uusapan natin yan, mga king-inian ninyo. Alam ninyo, makinig kayo sa akin ha. Ako, alam ninyo, bad trip ako dyan sa pukin ng inang Norma na yan. Bullshit ako dyan, galit ako dyan. Ilang beses din akong binanatan yung animal na yan. At binanatan ko rin yan dahil napakayabang, napakahambog. Pero yung ginawa ninyo na pagpresenta ay isang katarantaduhan. Bakit nyo ginawa yon? Itinapat nyo yun dahil dun sa lumabas yung 18 na Marines at Army. Pantapal nyo yun eh. Pantapal nyo rin yun sa interview kay VP Sara Duterte. Si Sir Jack, kinasuhan ninyo. Hindi ko kampi to si Francis Leo Marcos sa busit ako dyan sa animal na yan. Busit na busit ako dyan. Pero maling-mali yung ginawa ninyong yun. Magalit na kayo, baka sabihin ng mga anti-FLM dyan, pro-FLM ako. Hindi, wala akong pakialam dyan sa buwakan ng inang yan. Ang akin, ito. Tanggalin mo yung mukha ni FLM doon. Maling-mali yung ginawa ninyo. Tanggalin natin yung mukha niya. Magpipresenta kayo because of unjust vexation na available naman na mas mababa pa nga yan sa cybercrime o sa cyber libel. Sasabihin ng iba, kasi marami siyang in-scam. Oo, but that warrant is not for the scam. That warrant is for the unjust vexation. Hindi yun pang-scam. Kung meron ng warrant for scam, okay, go, panalo yan. Kasi malalim yan. Matindi yan. Pero at that time, ang warrant pa lang is unjust vexation na napakababaw. Na kinampihan ninyo si Makagago dahil tao ni Romualdez yan dati? Yan ba ang dahilan? O yung ano nyo dyan, bida-bida? Alam mo, yung mga pulis na naandun, may ilan doon, meron akong link at ayaw nila yung ginawa. Kasi alam nilang mali yun. Alam nilang mali. Yun yung nahuli mo ng durugista, tinatakpan nyo mukha eh. Naalala ninyo? At tandaan nyo ito ha. That is slander. You know why? Kasi hindi pa naman convicted yung mama eh. Pero ang dating doon, paninirang puri na yun. Sinisiraan nyo yung mama na hindi pa convicted. Although sira naman talaga yung mama. Sira naman talaga si FLM. Pero gayon pa man, mali kasi yun eh. Kasi tandaan ninyo, ang batas ay batas. Kung ilalagay mo sarili mo doon at ganun ang ginawa, papalagang ko pa rin. Kasi nga, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan, mali talaga yung ginawa na yun. Slander yun. Sinira nyo yung reputasyon ng tao, hindi pa convicted dyan. Kaya nga, tandaan ninyo, yung anak ni Remulla, na nahulihan, di ba binler nyo ang muka? Bakit? Kasi ang dahilan ninyo, hindi pa naman convicted yung tao. O tama, hindi naman talaga siya convicted pa at napawalang sala siya. O so binler ninyo. Pero ang kaso nun, droga. Ito, unjust vexation.
Hindi nyo binlur. Nilabas nyo pa, pinresinta at ito pa pinakamatindi. Akin nga, forgivable pa yung ipresenta mo siya eh. Forgivable pa kahit pa paano, mapapatawad pa kayo dun. Pero yung ilagay nyo si Makagago dun at tatalakan ni Makagago, asan sa libro yan? Asan sa rules and regulation yan? Napababayaan ninyo, papupuntahin nyo doon yung nag-aakusa sa kanya at mumurahin siya? Again wala akong kinakampihan dito. Ang sinasabi ko dito, mali yung ginawa nyo. Mali. Pasensya na kayo. Mahal ko ang PNP. Maraming professional dyan. Yung PNP chief natin ngayon, professional. Napaka-professional yung PNP chief natin ngayon. Sa tingin ko. Pero, bakit yung mga tao niya ganito ginagawa? Eto, kagagawan lang ba ito ng Napolcom? Sinusunod nyo lang ba Napolcom? Ako ito lang ang basa ko dyan eh. Panakip butas ito. Ginawa nila ito dahil alam naman natin maraming bullshit kay FLM. Kasama na ako doon. Ginawa nila ito para magalit kay FLM. At pagtakpan yung press con o press briefing na nangyari ng mga security ni Zaldico. Yun ang dahilan. News black, alam hindi nyo na-observe? News blackout sila that day. That day na lumabas. Sabay-sabayan. Kasi nakamonitor kami. Lumabas yung kay Sir Jack, lumabas yung kay Norman Mangusin. Ang focus ng media itong dalawa. Inang media yan, bayaran kasi mga animal kayo. Uy, binulong sa amin kung sino yung media. Ayoko na lang sabihin sa inyo. Basta masarap ang tinapay dun. Eto, dalawan to, pinokus. Dito sa, wala. Pero pinuna natin yun, di ba? Nagmura pa tayo nun, kinagabihan. Nagkita-kita kami, minura ko yun. Sa video. Kinabukasan, lumabas. Alam nyo bakit ganon? Alam nyo ba't ganon na nangyari? Kasi meron silang PR. Meron silang PR na nagkokontrol ng istorya. Malamang sinabihan pa ito mga media, tahimik muna tayo hahanapan muna namin ng butas itong mga pangyayari. Bago kayo magsalita, wait lang. Antayin natin ang kumpas ng PR. Kinabukasan, agad-agad. One, nalaman kung kaninong plate number yung naghatid. Ang galing, ang bilis. Second, Hindi, obserbahan ninyo. Second, pinasagot kagad nila ang AFP. Tapos yung media, yun ang binalita. Kung napanood nyo yung interview namin kay attorney, napanood ninyo. Yung Army, yung AFP, nakasulat lang doon, iniimbestigahan pa kung sila ba ay tunay na Marines o hindi. Pero ang sinabi na kagad ng Army, hindi daw. Paano nila pasisinungalingan? Sabi nga ni attorney, meron kaming mga number. Kasi may number ang military. Meron silang mga number. Yung kanilang parang ID number. Hindi nila kayang pasinungalingan yan. Pero ni-report kagad kinabukasan nung buo na yung istorya na pang-defense sa kanila. Doon pa lang ni-report, na-delay ng one day. You know why? That's what you call humihintay ng kumpas sa PR. Kasi ang PR ang nagko-control ng kwento. O sige, ganyan kayo katarantado, niloloko nyo ang mga taong bayan? Ito ang resulta. Anong relationship nun? Tandaan ninyo, habang tinatarantado ninyo ang taong bayan, habang tinatarantado ninyo ang mga netizens, ito ang nagiging resulta. Overwhelming support kay VP Sara Duterte. Ako nga, ang daming kong kilala Hindi sila maka-Duterte. Nung nag-announce si VP Sara Duterte, sabi nila, ito na. Ito nang aayos. Nakita niyo yung mga kalye survey? Gusto nila si VP Sara Duterte. Alam niyo kung bakit? Kasi sabi nila, gusto na namin maayos.
mas gusto namin yung nakaraan ng presidente yung tatay niya. Dahil nga, kasalanan talaga ni Marcos Soto at ni Romualdez. Binaboy nyo Pilipinas. Kasalanan ninyo. Binaboy nyo Pilipinas. Kaya yung mga tao, kumakampi na ngayon kay VP Sara Duterte. Kayo may kasalanan nito. Hindi pa man nagsisimula ang speech ni Vice President Sara Duterte, naging emosyonal at naluhan na siya sa harap ng mga Davaoenyo. Nangyari yan sa dinaluhan niyang event sa Philippine Association of Local Government Accountants sa Davao City. Nang magsimula na siya, muling naiyak ang bise. Bigla raw kasi siyang nangulila sa lungsod at sa buong Mindanao. Pagkakita na kayo sa ako ang mga kauban, kaniadto sa City Hall. Nostalgic ko na ate na ko ako ang kamingaw sa Davao, sa Mindanao. Tanong pa ni VP Sara, paano raw kung hindi na lang siya tumakbo sa pagka-vice presidente noon? Nakaingon ko sa akong kaugalingon nga nakaganina, nakauna-una ko sa ako ang kaugalingon. Kung sa kahaog, nidagan na lang ko o mayor. Wala na lang ko nidagan o vice president. Unang naging vice mayor ng Davao City si Sara noong 2007, kalaunay ilang beses siyang nahalal bilang mayor. 2022 naman ang tumakbo at manalo siya bilang vice president kasama ang kanyang katandem at nooy ka-unit team na si Pangulong Bongbong Marcos. Pero kahit na-miss niya raw ang Davao City, paglilinaw niya, Pagkulangan na ito, presidente, okay na na. Yun, wala na, finish na. Finish na. Oh, di ba? Ano na yun? Sabi niya, tatakbo siyang presidente. Finish na. Okay na ng pagdagan sa presidente, nagkasinabot na taan ng tanan na dapat. Yo! hindi na nagpaunlak ng panayam si VP Sara matapos ang event. Halos isang linggo na mula nang inanunsyo ni Duterte na tatakbo siya bilang Pangulo sa 2028 elections. Matipid ang naging reaksyon dyan ng Malacanang at sinabihan siya ng good luck. Parang kayong media, matipid din kayo, hindi kayo nagkomento doon sa napakagandang interview ni VP Sara Duterte. Ano, inggit? Inggit ba yun? O talagang ano lang kayo? Ayaw nyo lang yung mga magagandang balita. Ay, ewan ko sa inyo. Yan talaga mga ano. Ito yung sinasabi natin na ano na napaka madamdaming ano ng ating Vice President. Kasi alam mo ito sabi nga nila, bakit si Vice President para atang ma-emosyonal? Alam mo, sa totoo lang, tama naman. Sometimes talaga you have to be strong when emotionally strong when you are a leader. Pero somehow, sabi ko nga, that softness of heart is something na it shows something. Na yung kanyang compassion, yung kanyang pagmamahal, ay kitang-kita mong nandyan. Nakita naman natin yung tapang ni VP Sara Duterte. Si VP Sara Duterte, kung tapang ang tapang, nakita ninyo humarap sa kamera. Nagto-throwback nga yung mga video niya ng Quadcom. Tangina, hindi makaimik yung mga congressman, parang tuta eh. Diba? Kita niyo yung tapang ni VP Sara Duterte. Pero dahil talaga sa tindi ng pagmamahal niya sa mga kababayan niya, ganito yung kanyang emotion eh. Talagang love for the country. VP Sara Duterte, ibawi mo kami. Yun lang, sa akin, yun lang pinangamensahe ko. Ibawi mo kami. Dahil, alam mo, kasi para magkaintindihan tayo, panoorin nyo yung video kahapon. Napakaganda ng video eh. Panoorin nyo. Bago nyo ito ituloy, stop nyo muna to, i-play nyo muna yung video kahapon, yung Vox Populi kagabi. Meron kaming exclusive na naman na interview ng matagal, 2 oras na interview yun doon sa attorney. Panoorin nyo na maintindihan ninyo yung sinasabi ko pagdating sa mga nangyayari sa bayan natin. Alam mo ba, sabi nga niya sa BSP na mismo nagsasabi, pag ganun, pag tayo
in 2 years, lulubog talaga tayo. This is not a joke. Hindi na ito joke. Yung paglubog ng bansa natin, every one of us, it's either baka wala ng kuryente, wala ng tubig, wala ng mga negosyo. Bagsak na talaga, sobra. Bakit? Maraming mawawala ng trabaho. Maraming nagsasasara mga factory, mga negosyo. Dahil nga, kitang-kita nila yung corruption. And ladies and gentlemen, if we're not going to do anything about this, wala mangyayari sa bayan natin. Di ba? Again, constitutional and lawful ang aking panawagan. Constitutional and lawful. Dapat na po tayo mag-ingay. Kasi ganito yan eh. Ano ba ibig sabihin namin pag nananawagan tayo, nananawagan yung mga sundalo? We have to put pressure in the government. Put pressure sa mga institution. Halimbawa, kasi tinatanong ng iba, bakit daw ba nagsampa pa sa ombudsman? Kasama nga daw di umano yung ombudsman na dating DOJ secretary. Wala talaga tayong pag-asa at alam naman natin, isa pang tuta ni Marcos yun. Wala talaga tayong pag-asa. But still, ladies and gentlemen, that's due process. That's the right thing to do. So anong gagawin natin bilang mamamayang Pilipino? Put pressure to these people. If we can rally in front of the ombudsman, let's put pressure. If we can rally in front of the Congress, let's do it. Let's pressure them. 'Di ba? Yun yung sinasabi kanina eh. Kaya panuuri ninyo. Napaka detalyado yung sinasabi nung attorney. And read between the lines. Let's pressure them na gawin ang tama. Ayusin. Kung gusto nilang tumagal ang kanilang reputasyon, ayusin nila yung trabaho nila.